bansang ito ay hindi pa gaano kilala sa buong mundo, pero malakas ang loob magsarili. Gustong sumali pero ginawang salimpusa. Ang Somaliland, isang rehiyon na matatagpuan sa bandang sungay ng Afrika na may isang kakaibang pamilihan, isang tradisyonal na palengke kung saan ang pangunahing itinitinda ay hindi gulay, hindi ukay-ukay o babaeng nakakaumay, kundi pera mismo, gabundok na kwarta na pwede mong gawing kama. Hindi uso sa kanila ang pitaka dahil kahit bibili ka lang ng suka, dudukot ka sa dala mong maleta. Tito John's TV. Sa palengkeng ito, karaniwang tanawin na lang ang nakakamadang pera. Nakatali, minsan iniiwan na lang nila sa tuwing oras ng pagdarasal. Dahil sa kakaibang kalagayan pang-ekonomiya ng lugar, naging normal na lang ang ganitong kalakalan. Ang ginagamit na pera sa Somaliland ay ang shilling Somaliland, ngunit ito ay may napakababang halaga. Mas mababa pa kay Babalu. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Dahil dito ang mga tao ay bumibili at nagbebenta ng salapi para mga gulay sa palengke. Makikita mo mga tambak na pera na pwedeng piliin na mamimili. Depende sa lagang gusto nila. Kung gusto mong bumili ng dolyar para sosyal, pwede rin. Mas stable ang dolyar kaysa sa sariling currency nila at ito ang ginagamit nila sa malakiang transaksyon. Depende sa kailangan ng customer, alam ng mga nagbebenta ang galawan ng palitan. Parang mga currency brokers at sila mismo ang nagtatakda ng presyo batay sa palitan at inflation. Dahil walang masyadong control mula sa gobyerno, ang presyo ay nagbabago araw-araw. Ngayon mura, kinabukasan doble na ang halaga. Informal pero highly organized. Pero teka, bakit nga ba ganito? Bakit nagbebenta ng pera sa palengke ang mga tao rito? Eto, dahil sa kasaysayan nilang puno ng twist, wrong turn at plot twist worthy ng isang teleserye. Dahil sa mababa ang halaga ng kanilang pera, kailangan mo ng sakong-sakong salapi kahit pambayad lang ng pagkain o damit. Kaya normal na ang pagdadala ng sandabakmak na pera at naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga taga Somaliland. Pero delikado din dahil cash ang kalakaran. Madalas na target ito ng mga taggutom na holdupper at magnanakaw. Kaya kahit di aktibong nakikialam ang gobyerno, bantay sarado pa rin ang mga palengke ng otoridad. Noong 1991 nagsarili ang Somaliland mula sa Somalia. Matapos ang matagal na digmaang sibil, may sarili silang gobyerno, pera at passport. May presidente, eleksyon, army at sariling flag. Yun nga lang, hindi sila kilala bilang isang legit na bansa internationally. Habang ang Somalia naman ay parang episode ng Batang Quiapo na walang ending na plano. Bago pa man dumating ang mga Europyo, naging bahagi ito ng sinaunang kalakalan sa Afrika, kabilang ang palitan ng ivory, alipin at rekado sa mga Arabo at Persiano. Isa rin ito sa mga unang lugar na naabot ng Islam sa Afrika. Pagsapit ng taong 1884 hanggang 1960, ginawang protektado ng Britanya ang Somaliland upang protektahan ang ruta ng Red Sea. Noong June 26, 1960, nakamit ng Somaliland ang kalayaan. Ngunit pagkatapos lamang ng 5 araw, nakipagsalib ito sa Somalia upang buuin ang isang bansa. Sa kasamaang palad, nagkaproblema agad ang pagkakaisa. Dahil sa magkaibang kultura, kasaysayan at estilo ng pamamahala, lalong lumalim ang tensyon. Lalo pang lumala ito sa ilalim ng diktador na si Siad Barre mula 1969 hanggang 1991. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nakinabang lamang ang bahaging timog ng Somalia, kaya nag-alsa ang hilagang bahagi, kabilang ang Somali National Movement na base sa Somaliland. Pagbagsak ni Barre noong 1991, nagdeklara ng hiwalay na bansa ang Somaliland. Ngayon, bagamat hindi kinikilala ang Somaliland, ito ay may sariling pamahalaan. Mas ligtas at mas maayos ito kaysa sa Somalia. May sarili silang pera, ang shilling Somaliland, na inilabas noong 1994
bilang kapalit ng Somali shilling. Subalit dahil nga walang international recognition, hindi sila makakuha ng tulong mula sa IMF o World Bank. Kaya nahirapan silang patatagin ang kanilang ekonomiya. Dahil sa labis na pagbaba ng halaga ng pera, naging normal na ang pagdadala ng sandamukal na cash. Kailangan mo pa ng buong eco bag ng pera para lang makabili ng itlog. At dahil nakakapagod ang magbitbit ng isang kaban na pera, nagpakilala ang telecom company na Telesom ng mobile payment system na tinatawag na ZAD noong 2009. Ito ay digital wallet gamit lang ang cellphone at ngayon ay isa sa mga pinakaimportanteng paraan ng transaksyon sa Somaliland. May airport nga pala sila, mukha namang legit, pero konti lang ang flights, konti lang ang airlines na pumupunta, tipid daw kasi sa turista. 1 flight a week kung hindi ma-delay. Kung gusto mong magbakasyon dito, dapat may lakad ka sa embahada, dasal sa langit at tiwala sa pilotong walang mapa. Sa Somaliland, ang camel ang status symbol. Kung sa Pilipinas, ayos na kung nasa kamelya. Sa kanila, big time kung may mga camel. Compared sa ibang part ng Somalia, mas tahimik at safe ang Somaliland. Walang barilan, walang bomba, pero meron pa rin checkpoint sa kalsada para laging may tanong na sino ka at anong ambag mo. Ganyan ang Somaliland, hindi lang pera ang iniipon kundi lakas ng loob, tibay ng dibdib at diskarte sa gitna ng kahirapan. Ang mahalaga kahit nagbebenta ng pera sa palengke, may ngiti pa rin sa labi. Hindi lahat ng hindi kilala ay babaliwalain lang. May sariling trip, sariling plano ang Somaliland. Hindi magpapaiwan kahit paano. At tandaan, kahit hindi sila opisyal na bansa, may puso naman sila para sa sariling bayan. Sana all. Shout out kina Tolix Arroyo from Boracay, J.R. Moraleda, Ivy Sheila Soriano from Salay, James Tumikan from Ilagan Isabela, Kiddy Cute from Quezon Province, John Ray Lacanaria from Tacloban City, Jay Silveron, Gloria Gabo, Saldi Godoy from Saudi, Zamba Black Rose from General Trias Cavite. History Now ang covered channel. At maligayang kaarawan kay Terence Villasenor. Mabuhay ka hanggat may tao sa mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Tito John's TV channel. Hanggang sa muli.